Message natin nung last Sunday, the poison of bitterness and God's antidote to it. Sa Bible study natin, ito yung part 2. Kaya sa Bible study, yung mas madadagdagan ng ating pangunawa doon sa message nung last Sunday. And I hope na ang bawat isa po ay mag-grow. Tulad ng sabi ko sa inyo nung last Sunday, meron akong nadarama sa aking puso na kakaiba. Yung bang pag naalala ko yung isang tao, meron akong parang naalala ko yung tungkol sa kanya. Alam nyo, napapaiyak ako. Naluluha ako. Parang merong habag. Ang na-experience ko ay yung love ni Lord. At umpisan ko uli ngayon. I love you guys. Mahal na mahal ko po kayo. At mas lalong tumatanda ako, mas lalong napapamahal kayo sa akin. Napakabuti ni Lord. Amen po. And I hope lahat ng bawat isa sa atin, no? Ma-experience ninyo yon. And tunay na kahulugan ng pagiging Christian. Yung sabi ni Jesus, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. Kung paano inibig ko kayo, ganun kayo mag-ibigan. Pag kayo ay nag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Yan ang gusto niya matutunan natin. Yan ang gusto niya maging buhay sa atin. Hindi yung padamihan ng verse, kundi padamihan ng pangunawa sa salita. Ang mangyari po, yung ipinunla ng Diyos ang salita ng Diyos, yung word of God, yung isang binhi bumaksak doon sa tabing daan, sa wayside. Kaya alam niyo na po yung matigas. Hindi bumaon, tinuka ng ibon, parang walang nangyari. Yung pangalawa, bumaksak sa tawag stony ground. Stony ground. Okay, yun naman, may kinalaman doon sa puso, yung personality ng isang tao. Yung personality niya, yun ang kalaban niya. Kaya ang tinutukoy ng Panginoon doon, yung tungkol doon sa klase ng lupa ng Israel, yun ay limestone, matigas. Kaya ang pangararon nila, lagi na lang, siguro minimum 2 baka, 2 toro. Pero kalimitan, 4, 6, 12, talagang, kumbaga sa 12 horsepower. Kasi mas malakas bumungkal ng lupa. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ang gusto ng Lord, maunawaan natin yung sa tabing daan, matigas. Yung sa kabatuhan, marami siyang dapat alisin sa kanyang sariling personality. Yung pangatlo, kadawagan, yung cares of this world and deceitfulness of riches. Alam na ninyo yun? Ang pinakamahalaga, yung na-receive sa matabang lupa. Okay? Ito po yung nakarinig na salita, tapos naunawaan. But he who received seed on the good ground is he who hears the word and understands it. Receive the word and understands it. Yan ang pinakamahalaga makikita natin. Sabi niya, who indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60, and some 30. Kaya yung word o yung Bible study o salita ng Diyos, pag narinig ng isang tao ng walang pangunawa, walang impact sa kanya, walang epekto sa kanya. Kaya marami ang nangyayari ang ganon, emotionalism, preconceived mind. Alam niyo na, yung mga preconceived mind, meron na siyang nasa isipan niya na kung ano yung tama at kung ano yung mali, siya nagdidikta. So ito po ang hadlang. Kaya napakahalaga na aking pong sineshare ay yung Word of God maintindihan natin, maging buhay sa puso. Manalangin tayo bago tayo ay magsimula. Let us pray. Father, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat kayo po ay ilaw ng sanlibutan, Lord Jesus. Ito po ang iyong idineclare. Ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa iyo ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. Kaya Lord, kung paanong ang marami ay nakukonfuse, nalilito, at hindi alam kung paano susundin ang iyong salita,
Ako po yung nagtitiwala na yung salita hindi babalik ng walang kabuluhan. At meron po kaming isang kasalanan na ito po ang nagiging hadlang kung bakit kami ay hindi nagiging fruitful. At ito po ay ang bitterness o ang kapaitan sa buhay. At maraming salamat po. Today, we declare deliverance. Sabay-sabay po tayo. Today, we declare deliverance. We declare freedom in Jesus' name. And we give you all the praise and all the glory and all the honor, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Actually, yan ang pangako niya sa atin. Hindi niya tayo iwan, ipababayaan man kasama natin siya, maging sa huling sandali. Yan ang promise niya sa atin. But there's this situation in life. Because of frailty, because of human weaknesses, because of imperfection, because of default, sin default ng mga tao, talagang pinanganak tayo na ganon. We tend to hurt one another. I experience bitterness because someone hurt me. And they experience bitterness because I hurt them. Nasaktan ko sila. Ikaw din ay ganon. Nasaktan ka nila, nakasakit ka sa iba. And we need to learn how to handle this kind of feeling, this kind of sin emotion in our lives. Kailangan natin matutunan kung paano natin ito i-handle. Pag hindi natin na-handle, maraming epekto sa ating buhay. Napo-poison tayo. Ang poison ay ito ang meaning. Poison is a substance that cause people or animal to die or become very sick. Something such as an idea, emotion, or situation that is very harmful or unpleasant. Ang body, naapektuhan. Hindi ka man mamatay. Pwede kang magkaroon ng diarrhea, pwede kang sumakit ang tiyan, pwede kang lagnatin because of poison. Pag tayo na food poisoning, kaya nakita natin yung poison, hindi mabuti sa tao. At ang malungkot pa nito, nakakahawa ito. Yung poison na ito, it becomes a virus. Nakakahawa sa iba. Ang taong na poison ng bitterness, nagkokos ng bitterness sa iba. Sa pamilya, pag merong ganito, naapektuhan niya yung iba dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sa kakulangan ng karanasan kung paano i-handle ang bitterness. So what is bitterness? Okay? Papaalala natin ulit. Tinignan natin ng last week. Bitterness is one of the most crushing mental problems in a person's life. Crushing mental problem. So meaning, sa isip ito, sa emotion ito hindi nakikita. Hindi nakikita dahil hindi ito physical, ito emotional. Ito mental na problema. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. When a Christian is bitter, there is a loss of close fellowship with the Lord. Hindi naman wala ang relationship. Pagka naman yung anak mo bitter sa iyo ang apelyido niya, yun ding apelyido mo, hindi naman nawawala yun Pero yung fellowship, yung inyong pagtitinginan, fellowship, pagtitinginan, naapektuhan. Amen po tayo doon. Ulitin yan, pagtitinginan, affected. At yung relationship with the family and friends, yun ang broken. Broken, nagkakagalit. Nag-aaway-away sila. Broken yung relationship. Broken ang family. Broken ang life. Broken heart. So, broken hope. Kaya nagdudulot ito ng impact, parang domino effect sa iba. Merong impact ito. Bitterness causes a loss of many of the blessings of the normal Christian life. Including emotional stability. Hindi siya stable. Aligaga. Nakarinig niyo na ba yung salitang aligaga?
Oh, yung iba sa inyo, hindi masyadong sanay sa Tagalog eh. Pero yung aligagang isip niya, parang meron siya sariling mundo. Kulang siya sa affection. Siya nagiging infection. Sa halip na affectionate, nagiging infection. Kumakalat. Okay. So ito, ang nangyayari po sa marami, nawawala yung blessing, yung normal na Christian life, including emotional stability, peace, and joy, nawawala. So, ito po yung mahalagang intindihin natin at unawain at ulit-ulitin. Ay, sa tingin ko po, napakaraming pamilya ay affected po nito. Napakaraming anak affected nito. Mga asawa na in-abuse ng kanyang asawa. Verbal abuse. Minamaltrato ang kanyang kabiyak ng puso. Anong ikinakasal sweet na sweet ngayon sweat na sweat. Nag-iiba na. Kaya mga minamahal ng Panginoon, kailangan tayo gumaling. Kailangan gumaling ang church. Kailangan gumaling ang body of Christ. When the body is sick, hindi siya maaaring maging productive. Hindi siya maaaring maging patotoo sa maraming tao when you're sick with bitterness. Amen po. So ano pa ang bitterness? Bitterness is a devastating mental attitude. Okay, ito po it triggers a wide range of other sins. Katulad ng bitterness, hatred. Iba na ito. Hindi na ito basta galit lang. Hatred, cruelty, malulupit. Malupit na pananalita. Malupit ang mga kamay. Nananakit, cruelty. Antagonism. Ina-antagonize mo yung indifferent ka sa mga tao. Self-pity. Alam niyo yung nahabag tuloy sa sarili? Kumusta ka na? Nako, biglang namumuo na ang mga perlas sa mata. Kumusta ka na? Yun lang nakita mo meron ng self-pity. Kasi meron siyang bitterness sa kanyang heart. Sinaktan siya Sinaktan ng kanyang puso, ang kalooban, sinaktan sa maling pagtatrato. Ito yun, unteachableness, hindi matuto. Unteachableness. Kahit turuan mo ng turuan, lumalampas lang. Pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila. Unteachableness. Desires for revenge. Gustong maghiganti. Unsettled yung offense. Alam niyo ba, mga minamahal ng Panginoon, na ang offense ay imposible na hindi maranasan ng mga tao? Sabi ni Jesus, tatandaan niyo sa Luke 17, it is impossible that no offense should come. It is impossible. Yan, yun lang ang tingnan nyo. Then Jesus said to the disciples, it is impossible that no offenses should come, but woe to him through whom they do come. Pero ang intindihin natin, imposible that no offense should come. So makakaranas tayo. Why? Because of our imperfection. Dahil tayo ay sinner by default. Pinanganak tayong sinner. Kaya minsan tayo makasakit, minsan tayo nasasaktan. Ang tao nagkakasakitan sa isa't isa because of sin. Kailangan nating ma-handle. Kailangan mas lumawak ang ating pananaw tungkol dito. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Yes ba tayo doon? Do you agree with me? Do you agree? Kasi kailangan po natin yun. Kailangan natin yung magkaroon tayo ng agreement para tayo maka-breakthrough. Para ang church gumaling. Para ang liwanag ng church magningning sa harapan ng mga tao. At hindi tayo maging katitisuran. Bagkus tayo ang magsisilbing liwanag na nagmumula sa Diyos na tatanglaw sa mga pinagdirimlan ng mga kaisipan. Now, tingnan niyo po. Bitterness is neither consistent nor rational. Yung binanggit ko ng isang linggo pero hindi ko masyadong ipinaliwanag. Alam niyo yung consistent, it is things done in the same way every time, consistent. So, ibig sabihin nun, neither, ibig sabihin, ang may bitterness ay hindi consistent. So, ano ibig sabihin nito? Bubulong ko na lang sa inyo, ha? Sampungin. Ulitin niyo yun. Sampungin. Isa pa. So, pabago-bago.
ba ito pagkabait-bait, ano kaya nakain ito? Pagkatapos pag binigyan ka, sasabihin mo, oops, may lagnat ka ba? Nagtataka ka pa kasi hindi consistent ang merong bitterness. At hindi rin siya rational. Ano yung rational? Logical, makatwiran, nasa tama. Hindi. Wala itong katwiran. Basta yun ang nararamdaman ko. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Kaya sabi, bitterness is neither consistent nor rational. Bitterness is a person's worst enemy. Kaya hindi yung tao ang ating ididil. Ang ididil natin ay yung enemy. Nasusundan niyo pa ba ako? Do not attack the person. Attack the problem. Narinig niyo na ba sa akin yan noon? Do not attack the person, attack the problem. Meron lang siyang dinadala. Meron lang siyang dalahin sa kanyang puso. Meron lang siyang mga kadbigatan sa kanyang puso na kinakailangan niyang mapagtagumpayan. Amen po. Alam niyo ang causes ng bitterness? Ito, causes of bitterness. Comparing. Kinukumpara ang sweldo, mas malaki kanya kaysa akin, o mas malaki akin kaysa kanya. Pag mas malaki akin kaysa kanya, mayabang siya. Pagka maliit ang akin kaysa kanya, inggit siya. Bakit kaya? Mas masipag naman ako. Po, sa mga anak, ang mga anak may rivalry. Natandaan niyo yung prodigal son. Mabait yung tatay doon sa isang anak na nagkamali, na nagsisi, bumalik. Tapos nagpatay siya ng pinatabang baka. Tapos yung anak niya na natira, hindi niya nagustuhan ang ginawa ng kanyang ama. Sa mga anak, nagko-compare sila sa isa't isa. Sabi niya, ako, matagal nang nasa iyo, hindi mo man lang akong napakain kahit payat na kambing. Samantalang, itong anak mong ito, hindi na niya sinabing kapatid niya eh. Samantalang, tama pag bitterness, pati relationship affected, di ba? Samantalang, itong anak mong ito, nilustay ang iyong pananalapi, ang kabuhayan mo sa masasamang babae. Pagkatapos nung bumalik sa iyo, pinagpatay mo pa ng pinatabang baka. Wagyu ang pinakain mo sa kanya. Nag-wagyu pa kayo. Position, comparing position. Nako, katakot-takot ang dinulot niya sa buhay ko yung position na iyan. Nag-aagawa ng position. Alam niyo, yung pag-aagawa ng position ay useless kasi sa harapan ng Diyos sa langit, hindi mahalaga ang posisyon, ang mahalaga ay puso o papaano mo ginampanan ang tungkulin na inilagay ng Diyos sa harapan mo. Kahit ano man yun, kahit ikaw ay tagalinis lamang o ikaw man ay preacher, yung isa naman ay tagalinis ng CR. Hindi yan ang tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon puso, paano mo ginagawa? Kung worry ay hindi sa tao mo ginagawa yon o ginagawa mo ay para sa Diyos. Amen po ba tayo doon? No, minsan yung mga alagad, nag-aagawan ng, may nakita niya yung mga guest, pumupwesto doon sa magagandang pwesto. Sabi niya, pag kayo inanyayahan, huwag kayong pumwesto sa magandang pwesto kasi baka lapitan kayo nung yung merong pa-party, sasabihin sa kanya, kaibigan, lumipat-lipat ka na doon at meron akong guest na diyan ko inilalaan umupo. Mapapahiya ka, mapapalagay ka sa pinakamasamang pwesto. Hindi mo dapat i-position ang sarili mo. Sabi niya, ang nagmamataas ibinababa at ang nagpapakababa siyang itinataas. Lumagay ka doon sa isang mababang lugar tapos sasabihin sa iyo, dito na ho kayo sa lugar na ito, inilaan ko yan para sa inyo. Ma-honor ka pa pagka ang Diyos ang naglagay sa iyo. Minamahal ng Panginoon. Naunawaan niyo ba sinasabi ko? Wala yang posisyon, wala yang status. Hindi yan ang mahalaga. At alam niyo ang buong punot dulo ng lahat ng yan? Pagkukumpare. Kinukumpare mo. Nagkakaroon tuloy ito ng envy, nagkakaroon ito ng jealousy. Okay. Tignan niyo, yan ay ginagamit ng interchangeable ng mga tao. Pero linawin ko sa inyo yung envy. Ang envy ay ito, wanting what someone else has. Envy, naiinggit ka, meron siya, tapos wala sa iyo, yung kanyang meron siya, minimithi mo na sanay sa iyo. Yun ang envy.
At ang jealousy naman, when you worry that someone will take what you have. O, ibig sabihin nito, possessively suspicious ka doon. Naaagawan ka. Diba? Naaagawan ka ng boyfriend, aagawan ka ng asawa, aagawan ka. So, yun ay jealous ka. You're jealous, a jealous person. When it comes to romance or something. Amen po. So, pag naunawaan natin ito, tingnan nyo, makikita natin na yung jealousy, yung envy, produkto ng comparing o makikita mo. Ang tingin mo lagi ay yung kung ano meron yung iba at kung hindi ka nakukontento kung ano meron ka. So, you're always wanting. Tapos yung iba naman, ikaw ay suspicious na baka agawan ka. So, no one is happy to be around with bitter people. Sino ba sa inyo ang gusto nga sa paligid siya ng bitter na miski tatay mo kung ang tatay mo ay bitter, sabi nga sa Bible mas gusto pa ng asawa na tumira sa bubong kaysa sa loob ng bahay kasama ang asawang bungangera. Minamantak mo yon na mas gusto pa niya sa bubong manirahan kaysa sa loob ng bahay kasama yung bungangerang asawa. Bitter kasi. Hindi niya gustong nandun sa mga taong bitter. Sabi sa Proverbs 14:10, okay, at hindi maaaring magkamali ang salita ng Diyos. Napakarami pong nagagawang hindi maganda sa atin ng bitterness. The heart knows its own bitterness. Okay, sabay-sabay po, basahin natin. The heart knows its own bitterness. And a stranger does not share its joy. Pagka meron kang bitterness, parang hindi ka masaya na yung iba, meron siya. Pag meron kang bitterness. Paano ba magiging masaya ang isang bitter na tao sa kapahamakan ng iba? Tapos pag nanuwi sabihin, mabuti nga namatay siya, mabuti nga nagkasakit siya, mabuti nga nagka-COVID siya sa wakas. Yes. Paano kang sasaya sa kalungkutan ng iba? It can't be. Hindi pa rin mag-work yung mga bagay na yon, mga minamahal ng Panginoon. Kasi pagka ang thinking mo, lagi kang may bitterness sa puso mo, you will never be happy in your life. Hindi mo ma-experience yung tunay na joy. Nalalaman ng puso ang kanyang sariling kapaitan at walang dayuhang nakikibahagi sa kanyang kagalakan. Don't make God small in your eyes. Amen po. Sabay-sabay, basahin natin. Don't make God small in your eyes. Kasi ang tingin natin, kung paano natin tingnan, akala natin ang God ganun din niya tinitingnan. Kung paano ang tingin natin ay yun ang nararapat, iniisip natin na dapat ang Diyos ganun din, yun ang nararapat na gawin ng Diyos. So, tinutulad natin ang Diyos sa isipan ng isang tao. At dito sa Matthew 20, verse 1 to 16, kayo ang magbabasa niyan sa bahay. Sulat ninyo, tapos basahin nyo kasi hindi ko po yung papaliwanag ng gusto, maliban sa mga bahagi lang yan. Merong isang mama na nagpunta siya doon sa marketplace para mag-hire siya na magtatrabaho sa kanyang vineyard. Okay, alam ko, natatandaan nyo yan Tapos, nagkasundo sila na ganito ang kanyang ibibigay na sweldo. Okay. Yung ibibigay niya na sahod, wages. Sabi niya, ganito ang tatanggapin mo na kabayaran sa isang araw na pagtatrabaho. Parang ganon. Okay, nag-agree naman sila. Nung medyo patanghali, eto na naman, naghanap pa siya ng tao matatanggap niya. At ganon din ang sinabi niya, bibigyan kita ng karampatan o yung what is due para sa iyo. Kung ano yung para sa iyo, bibigay ko. At tanghali, ganon na naman. Hanggang sa malapit ng maghapon, nag-hire na naman siya. Okay, ngayon, nung pa siya magpapasweldo na, dito natin makikita na ang mga tao, they make God too small in their eyes. Nakita natin ito sa verse 8, tinan nyo. Nang magdadapit hapon, at end of the day, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala,
Tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng mga upa. Unahin mo yung nahuli. Mula sa mga nahuli hanggang sa mga nauna. So, binayaran. So, nung binayaran nito ng halaga na katulad ng pinag-usapan, sabi niya, yun ay kararating lang eh. Hindi yun masyadong nagtrabaho, ay binigyan pa rin ng ganon. Sa makatuwid, tayo nagtrabaho ng mas matagal at mas hirap, nasa initan tayo, mas bibigyan tayo ng mas malaki. Yes! Hindi yun ang ibinigay, pareho din. Kaya nung binigyan ng pareho, nag-complain. Nag-murmur. Nagkaroon sila ng murmuring. At tingnan natin dito sa verse 11 hanggang verse 13. Okay, tingnan ninyo. Sabi dito, pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lang pong gumawa ang huling dumating. Samantalang kami maghapong nagbagal at nagtiis ng nakakapasong init ng araw. Naman! Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? Bakit the same lang? Mas mahaba ang oras namin, nagtrabaho at saka ang init. Pagkatapos ito, kararating lang, isang oras lang, binigyan nyo ng kapareho namin. Tinan nyo. Tinan nyo yung pwedeng ikaw ay true comparison, pwede kang magreklamo, pwede mong ireklamo yung, bakit? Unfair ba yun? Ang tinanggap mo ba ay yung pinag-usapan ninyo? Yes or no? Sabi niya, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba nagkasundo tayo? Na yan lang ang tatanggapin mo, isang denaryo, yan ang usapan natin. Hello, nakukuha niyo ba siya? Sabi ko, hindi naman kita dinaya. Marami sa atin, hindi naman dinaya kung ano yung pinag-usapan nyo, naman talaga ang tinatanggap niya. Pero dahil may favor o binigyan ng mas maganda o nagdesisyon doon sa isa, dahil sa inggit, nagyagalit, nagre-reklamo. So, ilan sa mga manggagawa ang nagre-reklamo sa ganito? Ang sabi ng Panginoon, kaibigan, si Jesus, napakabuti, no? Pinaliwanag niya, friend pa rin. Friend. Sabi niya, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Hindi ba nag-agree tayo? Oh. Tapos sabi niya, tinan niyo, verse 14, take what is yours and go your way. Umalis ka na. I wish to give to this last man the same as to you. Ito na, sa verse 15. Dito naman tayo magpo-focus sa verse 15. Ito ang gusto ko makita ninyong mabuti. Is it not lawful for me to do what I wish with my own things? O halimbawa, bilang senior pastor, it is not lawful for me na mag-decide ako para sa isa. Na hindi ko naman magagawa para sa lahat, pero nag-decide ako para sa kanya. Sabi niya, or, ang may problem, your eye, okay, or is your eye evil? Because I am good? Ang paningin mo, you make God too small in your eyes. Kasi ang tinutukoy ng Panginoon sa Kristo, ang tinutukoy niya rito ay ang God, kung paano mag-isip ang Diyos. Ang kanyang pamamaraan ng Panginoon, ang kanyang grace. Kaya nakikita natin yung mga full of bitterness, hindi unawa o hindi malinaw para sa kanya ang grace of God. Is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Including you, including them, including to your children, including to your family? Or is your eye evil because I am good? Amen po. Kapag may bitterness, ang nakikita ay yung mga hindi magagandang bagay ang nakikita pagka may bitterness. Sabi niya, your eye is evil because I am good. God is a good God. So God will do something good to a person. Pero pagka ikaw ay merong bitterness, hindi mo nakikita ang magagandang bagay na ginagawa ng Diyos.
Di mo nakikita yung ang nakikita mo ay yung masasamang bagay. Ang nakikita mo, yung kinukompare mo, gusto ko rin yun. May inggit, may jealousy, merong insecurities. Yun ang nakikita natin. Amen po. Kinokontrol mo ang sitwasyon. Kinokontrol mo ang nakaraan. Amen po. Puro regrets sa puso. Ang tanong, ito, may naitulong ba sa'yo kahit kaunti ang ganun? Lahat tayo nakaranas ng bitterness. Amen po. Lahat tayo nakaranas ng lungkot na yan. Hindi nakatulong sa akin, hindi nakatulong sa inyo. Nakatulong sa akin nung nagsimula akong tingnan ang goodness of God. Nakatulong sa akin when I started to turn my eyes upon Jesus. Nakatulong sa akin. Hindi ko na tiningnan yung reaction ng mga tao. Hindi ko na tiningnan yung nagawa sa akin. So nagkakaroon ng bitterness ang isang asawa dahil yung asawa niya ayaw magbago. Akala niya siya na ang nagbago, siya ang sanay sa Word of God, siya ang mas holy, kaya sila nag-uusap, aawitan pa niya pagka nag-uusap sila tong sa mga give thanks with a grateful heart. Ganyan na lang. Paparinggan ka pa ng mga kanta. No? Kaya nakikita natin dito self-righteousness. Ang mga tao na mayroong bitterness, hindi niya makita kung ano yung kanyang kailangang makita. Hindi niya nakikita yon. Amen po. Tulad ng sinasabi ko, ang emotional problem, ang emotional sickness, hindi nakikita ng naked eyes. Hindi nakikita ng natural. Amen po. Kaya, tinan nyo, ang God's point of view is this. Yan ang tingnan natin. Hindi yung pananaw ng tao. Ang tingnan natin, God's point of view. Ito ang kanyang solution. Ito ang kanyang antidote. Sa kabila ng inasal nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan. kung ipinagpatay ko ba ng bakang pinatabang baka, pambira, pastor, kami ang tagal nang naririto, hindi mo man lang kami pinagpatay kahit isang nagtataing kambing. Pagkatapos, nung dumating dito itong lingkod ng Diyos daw na ito, tapos pinagpatay mo pa ng pinatabang baka, bumili ka pa ng Black Angus na patty sa SNR para mag-barbecue. Alam niyo, sabi ng Panginoon, sa kabila ng inasal nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan. At ang namimighati ay aking aaliwin. Bibigyan ko ng kapayapaan ang lahat, maging nasa malayo o nasa malapit. Ang aking bayan nga ay aking pagagalingin. Gusto ng Diyos, gumaling tayo. Gusto ng Diyos, makaisa tayo. Gusto ng Diyos, tayo makibahagi ng kanyang pag-ibig. Dadaluyan tayo ng kanyang love para sa iba. Yun ang gusto ng Diyos. Sa kabila. Kaya ang laging thinking, paano ko kaya siya tutulungan? Bakit kaya sa ganon, masyado niyang minamagnify ang maliit na bagay? Alam niyo, may bitterness. Makanti mo lang ng kaunti. Alam niyo, dito sa Hebrews 12, tinan niyo. Very destructive. Itong man's point of view tinan niyo. Pero very destructive. Sabi niya, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Sabi, hindi mo makikita yung point ng Lord. Hindi mo makikita yung principles ng God. Walang makakakita sa kalooban ng Diyos. Pakaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos at baka may ilang ugat ng kapaitan. Sabi niyo word na yun. Ugat ng kapaitan. Isa pa. Ugat ng kapaitan ang sumibol. Umusbong. Lumutaw. Lumutang. Baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabak sa inyo at mahahawa nito ang marami. Parang domino effect ito sa pamilya. Parang domino effect ito sa church. Parang domino effect ito sa staff. Ito ang tinatawag ko doon sa lesson natin ng followership na
staph infection. Nakaka-infect. Kumakalat. Bakit kaya siya ganon? Bakit kaya ganon ang kanyang, sobra ang kanyang sinabi sa talagang tunay na problema? Exaggerated yung masyadong minamagnify yung issue. Ang galit niya, hindi naman katulad ng kaunting bagay na nagawa. Ito na yung salita. Lagi ka na lamang ganyan. Wala nang pagbabago sa iyo kahit kailan. Oh. Mula pa noon, ikaw sakit ko na ng ulo. Masyado minamagnify. Pero yung maliit na bagay, minamagnify, pinalalala. Nakakahawa. Amen po. Englishin natin to. Tingnan natin. Tingnan niyo. Pursue peace with all men, with all people, and holiness, and without which no one will see the Lord. Hindi mo makikita ang pananaw ng Diyos. Looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God. Yun ang tunay nun. You fall short of the glory of God, yung grace of God. Lest any root of bitterness spring up, uusbong, sisibulito, and cause trouble, and by this, many become defiled. Makaka-apekto. Makaka-apekto sa performance, makaka-apekto sa unity and harmony, makaka-apekto sa pangkalahatan. Nagigess yung ba sinasabi ko? And it breaks my heart. It breaks the heart of the leader. Pag nakikita natin yung ganung pangyayari. Amen po. Kaya, ang vitality o yung kasiglahan, yung power of enduring, maapektuhan ng performance. Amen po. Kasi sa Hebrews 12:16 to 17, okay, sabi rito, tiyakin ninyong walang sino man sa inyo na maging gaya ni Iso na mapakiapid o lapastangan na kapalit ng isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Yung kanyang birthright. Ipinagpalit ang kanyang birthright sa isang bowl of soup sa Lucky Me. Ipinagpalit. Nalalaman ninyo na pagkatapos na nais niyang magmana ng pagpapala, siya itinakwil sapagkat wala na siyang natagpo ang pagkakataon upang magsisi. Bagamat pinagsikapan niya iyon na may pagluha. Wala. Okay, Englishin natin itong verse 17. Okay, tingnan. For you know that afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected for he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears. Parang hindi na siya makapag-repent, hirap na siyang mag-repent. Inherit blessing. Okay, he was rejected for he found no place for repentance. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Itong advice ng Panginoon. Ephesians chapter 4, verse 27. Okay. At huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Sabay-sabay. At huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Isa pa. Huwag kang mag-provoke, huwag mong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway, paninirong puri, slanderer, yun ay bunga ng bitterness, ay inyong alisin pati lahat ng kasamaan at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin. Nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo, sa inyo ng Diyos kay Kristo. Pamagitan ni Kristo Jesus. Amen po. Mga minamahal ng Panginoon. Huwag nating ipangalandakan yan. Alam niyo, yung stress is a choice. Stress. It is a choice. Minsan nga nag-uusap kami ng isa sa mga worker na malapit sa akin. Sabi niya, Pastor, ako nag-cause ng isang ugat ng iyong puso dahil sa aking pagiging pasaway. Sabi ko, hindi. Na-realize ko, ako ang nag-cause sa sarili ko noon. Because stress is a choice. Pwede kong pinili na hindi ganun. Kung naiintindihan ko lang, kung naunawaan ko lamang, hindi ako kailangan magkaroon ng bitterness sa heart ko at mabarahan tuloy ang ugat ko.
Amen po tayo mga minamahal na Panginoon. Naunawaan ko, pero matapos akong mabypass, sinong gustong mabypass? Para maunawaan niya rin. It takes experience for me to realize. Kaya sabi rito, tinan nyo, stress is a choice kung paano i-handle. Doing the right thing the wrong way. Tinan nyo, maraming ganon. They are doing the right thing the wrong way. I did the right thing the wrong way nung nakakaraan. Kaya nangyari sa akin yung aking naranasan na ayokong mangyari sa bawat isa sa inyo. Hindi na kailangan ninyong mabypass, isa na lang, ako na lang. At ikukwento ko na lang sa inyo kung gaano kahirap yon. At ngayon ako ay naghahabol ng oras, kayo ang mga katulong ko, upang tayo magsigaling. At ng Unchurch, magliwanag sa harapan ditong lugar na ito na kinalalagyan natin. Ito ang area of responsibility natin. Marami ang may maring pananaw tungkol sa church. Akala nila ang simbahan, isang lugar na kung saan ikaw ay sisimba linggo-linggo at makipag-fellowship. That is not true. Ang church po ay pakikipagkapatiran. Ang church ay pakikiisa sa plano ng Diyos, may direction ng Diyos. Ang church ay dapat ay directional. Kaya ang HTBC, nakita nyo, ang message, intentional. Intentional, at ito'y intended para sa mga huling araw, ihanda tayo. Intentional for a preparation para sa isang event. So, ang church ay ginagamit ng Panginoon, ang church, ito ang tinatawag body of Christ. Kaya, nung tanggapin mo si Jesus, okay, si Jesus hindi maririnig ng mga tao. O ngayon maririnig na siya sa pamagitan mo. Ikaw maghahayag ng mabubuting balita. Kaya hindi dapat bigyan ng pagkakataon ng dyablo para hadlangan ang plano ng Diyos. Huwag lahat ng away pasukan. Huwag lahat ng away harapin mo. Hello. Pag-aralan mong piliin ang tamang digmaan para sa iyo. Huwag kang pumasok sa isang digmaan na hindi para sa iyo. See, ang digmaan, the battle is the Lord's. Ang tunay na digmaan ay digmaan ng Panginoon at ng kaaway ng Diyos. At tayo, nung tanggapin natin ng Panginoon, tayo bahagi ng kanyang magagandang plano. Amen po. Amen ba tayo mga minamahal ng Panginoon? So Jeremiah 29:11, ito ang plano ng Diyos. May magandang plano ang Diyos sa bawat isa. Sa iyon ang dapat nating unawain. I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Huwag kang ma-disappoint, ma-discourage, sapagkat along the way, meron magtatangkang maghadlang. Meron magsisikap na ikaw ay hadlangan. Amen po. Alam ng Diyos, sabi, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala na inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo, at ito'y upang bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap, kinabukasan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Yun ang sabi ng Panginoon. Magandang plano niya sa iyo. Nung tanggapin mo si Jesus, sabi ng Panginoon, yes, eto na ang anak ko. Unti-unti ko nang matuturuan. Kasi ang pinalaya ng anak ay tunay na malaya na nga. He whom the Son sets free is free. Free from what? See? Free ka na masunod mo kung sino ang iyong master. Free ka na kung sino ang pipiliin mo na susundin mo. Dati hindi. Pinipili mong sundin ang emosyon mo, pipiliin mo yung karanasan mo, pipiliin mo yung gusto mo. Noon, alipin ka ng kasalanan, alipin ka ng sitwasyon, alipin ka ng nakaraan. Lahat tayo, totoo po, bunga ng ating nakaraan. Pero hindi tayo alipin ito. Sapagkat pinalaya na tayo ni Jesus. And your sins and lawless deeds, sabi ng Panginoon, I remember no more. So, bagamat tayo ay produkto ng nakaraan, hindi tayo dependent o alipin ng nakaraan. Ang pinalaya ng anak ay tunay na malaya na nga. Malaya kung sino ang kanyang pipiliing master. Malaya kung sino ang kanyang hari. Ang hari ng mga hari ang kanyang susundin. Malaya ng ang Espiritu ng Diyos na nananahan, siya maging patnubay niya. Maganda ang plano ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, maganda ang plano ng Diyos sa akin. Hindi, makisama ka. Sabi ko sabihin mo sa katabi mo Hindi ka ba nag-toothbrush? Sabihin mo sa katabi mo, okay, sabihin mo, maganda ang plano ng Diyos sa akin.
Oh, yan ang totoo. Now, ang problem, sabi dito sa Romans chapter 3, verse 3 to 4, for what if some did not believe? Maganda nga plano ng Diyos sa'yo, pero napakarami namang hindi naniniwala sa calling mo. Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? Certainly not. Indeed, let God be true, but every man a liar. So, ano ibig sabihin nun? Ang gawin mong totoo ang Diyos. Paano ba magagawang totoo ang Diyos? Totoo naman ang Diyos. God is truth. Pero ibig sabihin itong let God be true. Mga minamahal ng Panginoon, huwag mong pabayang hadlangan ka ng comment ng tao. Huwag mong hadlangan ka ng kanilang iniisip tungkol sa iyo na hindi ka magaling, hindi mo yan magagawa, hindi ka talagang tunay na lingkod. Maraming sasabihin sa iyo, dahil nagkaroon ka ng pagkakamali. Yung isang pagkakamali, walang iniwan yan sa natalsikan ka lang ng kaprasong dumi sa iyong damit na puti. Nagigets nyo sinasabi ko? Natalsikan ka lang. So yun, dumikit. Dahil doon, nasiraan ka na ng bait. Pero napakadali yan sa mga marurunong. Ang ginagawa nila dyan, ibinababad lamang yan. At pagkatapos yan, ibinibilad, ikinukula sa liwanag ng araw. Ang liwanag ng araw, nakapagpapaputi. Ang liwanag ng araw, nakakapatay ng infeksyon ng virus. Nagigets mo ba sinasabi ko? Pag naliwanagan, at napakarami sa kaunting mantsa, napakaraming nasisira na ang kanyang pananaw, nasisiraan na siya ng bait, nasisiraan na siya ng direksyon sa kanyang buhay. Amen po. But sabi rito, for what if some did not believe sa aking calling? So sabi rito sa Bible, make your calling and election sure. Tingnan nyo dito sa 2 Peter. Babalikan natin ito mamaya. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. Hindi ka matitisod. Oh, amen po. Tignan nyo. Therefore, brethren, be diligent pa more. Ayun o, be even more diligent. Diligent ka na, but even more. Even more diligent. Therefore, pagsikapan mo. Diligent to make your call and election sure. Believe God. Believe the power of God. Believe the love of God. Believe the purpose of God in your life. What man can do to you? Wala. Hindi niya masasaling ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu. Pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, He knows. Alam niya ang future. Alam niya itatatwa siya ni Peter. Napakalaking kasalanan ba naman yung itatwa mo? Hindi ko nakikilala yan. Tapos para patunayan, nagmura pa. Para patunayan hindi siya kasama sa mga alagad. Pero bakit minahal pa rin siya ng Panginoon? Tinitigan siya. Tumilaw ka manok? Tala! Tapos tinignan siya ng Panginoong Isus. Umiyak siya. Titig ng pagmamahal. Na-imagine mo ba ang titig ng pagmamahal sa iyo? And therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you view these things, you will never stumble. Amen po? Mga minamahal ng Panginoon. Kaya mga minamahal ng Panginoon, sabi dito sa Romans 3, verse 3 to 4, balikan natin uli. For what if some do not believe? Tignan mo ang question, tignan nyo. Basahin nyo, tignan nyo. Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? Sabay-sabay. Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? Certainly not. Indeed, let God be true, but every man a liar. Ignore it. Learn the lesson of letting go. I-let go mo. Amen po. Huwag lahat ng argumento, pasukan mo.
Pag mayroong bitter na tao sa iyong paligid, pag mayroong kang supervisor na mayroong bitterness sa iyong place of work, pag mayroong kang classmate na mayroong bitterness and saying a lot of evil about you dahil lang sa ikaw nakukuha ng mataas na grade, dahil siya nakikipag-compete sa iyo at pagkatapos ay nausugan mo, tapos ikaw ang naging number one nung periodical na, ano bang tawag doon? Yung periodical exam. Nausugan mo siya, galit na galit sa iyo, parang gusto kang, bastang gusto kang lamukusin. Huwag mong patulan. Ipag-pray mo. Huwag kang lumaban. Do not fight the wrong war. Huwag kang makipagdigma sa maling digmaan. Dahil pag nakipagdigma ka sa maling digmaan, manalo ka man, talo ka pa rin. Kung minsan napapatay mo, kakampi. Napatay na nga ni Saul, si Stephen. Tapos naging Christian siya. Hindi ba napakabigat noon? Na napatay mo yung isang tao, pagkatapos naging Christian ka rin, tapos yung taong yun faithful sa God. Tapos hinayaan mo na siya batuhin at kaisa ka doon. Tapos naging Christian din siya. What if some do not believe? Kailangan matutunan natin yung pagpili ng digmaan na papasukin mo. Bakit mo lalabanan? Bakit ka makipagtalo? Alam nyo, may inihanda na table ang Lord sa iyo. In the presence of your enemy. Tatandaan niyo yun? Sa Psalms, tatatandaan niyo yun? In the presence of your enemy, He will set a table. Huwag ka doon sa table ng kaaway. Doon ka sa table ni Lord. Amen po. For what if some do not believe? Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? Of course not. Certainly not. Indeed, let God be true, but every man a liar. May plano ang Diyos sa iyo. Maganda ang plano sa iyo ng Diyos. May pangako ang Diyos at tutuparin niya ito. Amen po. Kabahagi tayo noon. Kaya sabi rito, tinan niyo, ulitin, basahin natin to. Okay, verse 5 hanggang verse 11, tingnan natin. Okay, but also for this very reason, giving all diligence. Okay, ano yan? Add to your faith virtue. Oh, giving all diligence. Okay, diligence pa more. Okay, giving all diligence. Add to your faith virtue. To virtue, knowledge. To knowledge, self-control. To self-control, perseverance. To perseverance, godliness. Tayo nyo, hihimayin ko ng kaunti. Giving all diligence. Okay? Nadagdagan nyo itong pagsumikapan mo. Idagdag mo sa iyong pananampalataya ay ang kabutihang asal. Huwag mong gantihin ang masama sa masama. Huwag mong pabayaan na ikaw ay bumaba sa level niya. Nagagantihin mo ang masama ng masama. Na ito, tinan mo. Add to your virtue, maging mabuting asal, knowledge. Pag yung knowledge na papunta sa iyo, yung knowledge, yung pangunawa, yung kaalaman, maunawaan mo, saan ba nanggagaling itong taong ito? Sino ba itong taong ito? Ano ba ang pinag-aralan ng taong ito? Ano bang klaseng pamilya ang kanyang pinagmulan? At makikita mo, yung nakakainis na ugali na yon, nanggaling sa pamilyang nakakainis. Siya ina-abuse ng tatay niya. Siya pinapalo, inahagupit, siya pinagmamalupitan, at kung ano-ano ang ginagawa sa kanya. Na masasamang salita, pinuput down. Kaya nakikita natin, pag nakilala mo siya, magkakaroon ka ng self-control pagdating sa kanya, maunawaan mo siya. Pagka siya nagtutungayaw, nagagalit, yung overreaction, nakatingin ka lang, parang, Lord, tulungan niyo po siya. Lord, mahabag po kayo sa kanya. Habag-habag ang kanyang kalagayan, nilalayuan siya ng mga tao, pinag-uusap-usapan siya ng mga tao, hindi siya magkaroon ng magandang relationship, hindi siya maging maayos sa kanyang pamilya. Lord, tulungan niyo po siya. Kasi magkakaroon ka ngayon ng self-control, di ba? Amen po. And then, perseverance. Magpe-persevere, magkakaroon ka ng tiyaga. Okay? Yung perseverance na yan, godliness. Sa godliness, sabi dito, brotherly kindness.
And to brotherly kindness, love. Ito ngayon, ang madidevelop sa'yo. Bakit kaya love na love ko na ngayon itong tao nito na dati nakakainis? Bakit kaya itong nararamdaman ko lately? Mahal na mahal ko siya. See, nagsisimula na ang godly principle na bubuhay sa iyo. Amen po. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful. Hindi ka magiging baog, hindi ka magiging unfruitful in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Magiging fruitful ka. For he who lacks these things, short-sighted. Pag kulang sa iyo yung mga bagay na yon, short-sighted. Maigsi ang pananaw. Hindi mo nakikita yung dapat. Even to blindness, bulag ka. Nakikita mo na naghihirap ang kalooban nun, kaya yun ay ganon, pero para kang bulag, pinapatulan mo pa. And has forgotten that he was cleansed from his old sins. And therefore, brethren, be even more diligent. Ito na naman yung diligent pa more. Brethren, be even more diligent to make your call and election sure, for if you do these things, you will never stumble. Hindi ka matitisod. Hindi mo siya aasahan na siya ay hindi maging tao. Hindi mo siya maasahan na maging parang Diyos na walang pagkakamali. Pagkatao ang usapan, isang bagay ang dapat tandaan mo. Ito ay magkakamali. Ito ay sinner by default. Pinanganak na itong sinner. Ito ay mayroong mga pagkukulang na magagawa. Ito ay makasasakit sa akin sa isang araw. Ito ay magkakamali sa akin sa ibang araw. Oh, amen ba tayo doon? Nakikinig pa ba kayo? Mga binawala ba gano'n? Huwag mong isipin na mayroong perfect na tao. Amen. Hello, nandiyan ba tayo? Amen? Ilan ang ginawa mong kumpare, nagkamali ka? Oo. Katulad ko, ginawa kong kumpare, nagkamali ako. I made a big mistake na siya kumpare ko. Dalawa yon na parehong mali. Wala yata akong kumpare yung ayos. Lahat ng kumpare ko, hindi kumpare. Kumpadre. Hindi. It is only for a moment. It was only for a short period of time. Yung mga best friend ko noon, kasama namin, tawagan namin, utol. Nung naging Christian lang ako, minahal ko lang ang Diyos, nag-iba na sa akin. Dapat, best friend ko, kasama ko. Nung nanliligaw siya at nagpunta sa Iran, yung kanyang nililigawan, sumama rin ako. Magkasama kami doon. Pagkatapos, nung naging Christian lang ako, naging pastor ako, naging iba na siya sa akin. So, dahil ba sa kanyang unbelief, yung bang ginawa bang ang Panginoon, yung faithfulness ng God, without effect sa akin? Oh, certainly not. Laging effective ang Lord dahil ang tininan ko ay ang goodness of God. Let God be true and every man a liar. Sabi ni Lord, I'm going to use you and God is indeed using me. Balik uli ako doon sa original. Balik uli ako doon sa calling. Balik uli ako doon sa pinag-usapan namin ni Lord. Sabi niya, I'm going to use you. Hanggang ngayon, ginagamit niya ako. Kakamali ako? Yes. Nagamit pa rin niya ako. Nagkamali ka? Yes. Gagamitin ka pa rin ng Panginoon. Make your call and election sure. Amen po. Huwag yung unbelief ng ibang tao o yung masamang sinasabi ng ibang tao maka-apekto sa iyo. Hindi opinion ng tao at the end ang ating mapapakinggan, kundi kung anong pananaw ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yan ang makapangyayari sa bandang huli. Yan lang ang tingin mo Dahil ba ako'y mabuti, ang mata mo ay masama, your eye is evil, and I am good, kaya ka nagsasalita ng ganyan, kaya ka nagagalit. Meron ang Panginoon, meron siyang way. Amen po. Na pag yun ang nakita natin, pag yun nakuha natin, hindi na magiging pareho ang ating uri ng pamumuhay. Mga minamahal ng Panginoon. Para maunawa ng isang tao, kailangan mo makita ang mga sugat. Kailangan mo makita yung mga pain na dinaranas niya. Hindi nakikita ng mga mata mo, bare eyes. Kasi po, emotional yun Emotion. Emotion,
may problema siya sa isip o may emosyon siya, may sakit siya sa kanyang emosyon. So, hindi mo yan nakikita. Hindi mo nakikita kung bakit siya nagkakagano na. Kaya, tingin mo, healthy naman. Buo katawan, buong kamay, buo lahat na. Pero, iba ugali, kakaiba. So, hindi mo yan nakikita. Pero yung sakit sa puso, sakit sa kalooban, sakit sa isip, hindi mo nakikita. Minamahal ng Panginoon, kaya dagdagan mo ang pangunawa. Para maunawaan mo to, kailangan mo yung makita. At makikita mo lang yon through the eyes of God, kung ano ang pananaw ng Diyos sa Kanya. Amen po. Yung karamdaman sa emosyon, yan ang pinakamahirap talagang makita. Pero yung bulag, pipi, bingi, pisikal, pilay, madali mo yung makita. Mula ngayon, lampasan na ang tingin mo sa tao. Makita mo yung mga bagay, makita mo yung nangyayari sa kanya, uunawain mo where the person is coming from. Lalo na pag ikaw ay magmi-mission, pag-aralan mo yung culture ng mga lugar na yon. Pag-aralan mo yung kanilang kagawian. Amen po. Pag ginawa mo ito, hindi ka matitisod. If you become diligent, sabi rito, hindi ka mahihinder sa purpose ng God sa iyo. Dagdagan natin yung pagkakilala sa pamamaraan ng Diyos, hindi sa pamamaraan ng tao. Dagdagan natin yung pagkaalam sa pamamaraan ng Diyos. Sa Romans 15:1, tingnan nyo. Romans 15. Kaya tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng mahihina. O, isa pa, basahin nyo ng malakas. Ready? Okay, go. Mahina. At hindi upang magbigay lugod sa ating nararamdaman, sa ating sarili. Tayong malalakas, nararapat na magtiis sa kahinaan ng mahihina. Kung ikaw ay tunay na malakas, kasi ang dami mong verse, kaya akala mo ikaw ay malakas. Ang dami mong verse sa katawan. Nakatattoo pa eh. Nasa pisngi pa eh, John 3:16. May revelation pa rito sa kabila. Pag tumingala, mayroon pa doon sa leeg. At nagbigti si Judas. Kung ano-anong verse na hindi pa damihan ng verse. Sabi dito sa English translation, we then who are strong ought to bear with the scruples of the weak and not to please ourselves. Kaya nawawala yung relationship, hindi nawawala. Pero yung fellowship, yung magandang pagtitinginan, nawawala. Amen po. Ang magkakapamilya naman, yun naapektuhan eh, pero hindi nawawala ang relationship. Sa Luke 9:23, ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon na kanyang ginawa para sa atin. Tingnan niyo po. Sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. So pag nagawa mo yung number 1, magagawa mo na ang number 2 at saka number 3, hindi na mahirap. Pero kailangan mo na, ang matutunan mo is to deny self. Tanggihan niya ang kanyang sarili. Madali mo nang magpasa ng krus araw-araw at sumunod kay Jesus. Amen po, huwag natin baliktarin. So yun ang uunahin natin. Mamatay na tayo sa luma nating pagkatao, sa luma nating buhay, yung ating pagiging maramdamin, mawala na tayo doon. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ginawa niya ito. Sa John 10, verse 17 to 18, sabi niya, therefore, my Father loves me, because I lay down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down of myself. Ang sumusunod sa Kanya, itakwil niya muna ang kanyang sarili. Deny self. You die in the old self. Amen po. At pinakikita sa atin ni Jesus, therefore my Father loves me because I lay down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down and I have power to take it again. This command I have received from my Father. Pinatutunayan niya sa atin. Buhay. Para tayo ay magkaroon ng buhay. Kanyang buhay. So, hindi lahat ng gusto mong mangyari ay nangyayari. Maraming pagkakataon pa nga hindi nangyayari. Lahat ba ng ginusto mo nangyari?
Okay, usapan totoo to, tinan nyo. Sabihin nyo sa akin, lahat ba ng ginusto mo nangyari? O marami sa gusto mo hindi nangyari? O, di sanay ka na. Ba't ka pa magmamarkulyo? Ba't ka pa magagalit? Sabi mo sa katabi mo, sanay ka na eh. Hindi naman lahat ng gusto mo nangyayari eh. O bakit? Pag hindi nangyari, pairalin mo pa rin para kang spoiled brat. Mas maraming pagkakataon, naghihintay ka. Maraming pagkakataon, nagtitiis ka. Pag lumabas ka dyan sa highway, wala agad dadaan na tricycle. Wala agad dadaan na bus. Lalo na ngayong pandemic. Tsaka ka sa paghihintay. Minsan naulan pa eh. Kasi kamay mo, pinatpatong mo na lang sa ulo mo eh. Natitiis mo. Kaya mo magtiis pag kailangan. So ang mga tao ay unawain, matutong mag-give in upang hindi maging laging tug of war ang labanan. Lagi nakikipagdigma. Unawain natin sila. Amen po. Dagdagan natin ng pag-unawa. Romans 12:17 to 19. Okay, tinan niyo po. Huwag ninyong gantihin ang sino man ng masama sa masama. Ano sabihin nun? Ito yon, simple lang. Natural lang yon. Sabi mo, natural lang yon. Meron gagawa sa iyo ng masama, natural lang yon. Huwag mong gantihin ang sino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari hanggang sa inyong makakaya, makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Sabay-sabay. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos. Sa pa? Mga minamahal, ready? Okay, go. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya niyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Pag naniwala ka dyan, tapos ang istorya. You don't have to lift your finger. Hindi mo kailangan gumanti. Diyos ang bahala. Amen po. Hindi ka magiging bitter. Amen po. So, anong solusyon? Think of the goodness of God. Turn your eyes upon Jesus. Express fervent love of God to others. Amen po. Fervent love, hindi love lang. Ang love na alam natin mababaw. Fervent, maalab, mainit, marubrub. Amen po. At magagawa lang natin yan kung tayo connected sa Lord. Amen. Father, maraming salamat po sa iyong patuloy na pagtuturo sa iyong mga anak. Pinalalani mo ang aming pangunawa sa isang bagay na common sa aming lahat na naghihinder ng aming calling. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na narito. Bless them with your abundance of blessings. And now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen.